Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,276-84. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Swoosh! Swoosh! Ang Thousand Inscription Saint Sword ay lumipad sa ere na parang bulalakaw, nag-iwan ng isang imahe pagkatapos ng pangyayari. Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang Thousand Inscription Saint Sword ay tumusok sa likod ng ulo ni Walter habang siya ay tumalikod upang tumakas. Ang Thousand Inscription Saint Sword ay tumusok sa likod ng kanyang ulo at lumabas mula sa kanyang glabella. Bumulwak ang dugo mula sa sugat. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata lamang. Sa sandaling pinatay si Walter ng Thousand Inscription Saint Sword, winasak din nito ang kanyang kaluluwa upang pigilan siyang gamitin ang soul detaching technique. Ito ay upang matiyak na walang paraan para mabuhay siya. Si Walter, ang elder ng Wandering Saint Palace, na nasa Saint Celestial Stage, ay namatay. Napatay siya ni Alvin sa isang galaw. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong gamitin ang soul detaching technique. Mabilis na kumilos si Alvin dahil nilamon na niya ang Heaven and Earth Spirit mula sa paligid para itaas ang kanyang Sun Saint origin sa limitasyon nito bago pa man siya makarating sa mansyon ni Walter. Gamit ang kanyang Sun Saint origin na itinaas na sa 9th form ng Saint Celestial Stage at ang ikatlong yugto ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword, napakadali para sa kanya na patayin ang isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Ito. Nakita ni Aseng na nakatayo malapit kung paano pinatay ni Alvin si Walter. Bagamat handa na ang kanyang isipan para sa resulta, hindi pa rin siya makapagsalita. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib habang iniisip niya, isang galaw ng espada. Isang galaw lang ang ginamit niya. Ginamit ni Alvin ang kanyang espada at pinatay si Walter, isang elder ng Wandering Saint Palace na nasa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage, sa isang galaw lamang. Ginawa niya itong parang madali na parang pagpatay ng manok. Sa lohikal na paraan, tanging isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage ang makakagawa ng ganoong kagandang gawa, tama ba? Sa sandaling ito, isang figure ang tila lumitaw mula sa ere kasabay ng isang malakas na boses. Kaya, ikaw si Alvin. Nang lumitaw ang figure sa itaas ng mansyon, sandaling nabigla si Aseng nang makita niya ito. Mabilis siyang yumuko ng may paggalang. Lord Palace Master. Sa sandaling ito, naalala ni Aseng na may isang boses na tumawag para pigilan si Alvin habang inaatake niya si Walter. Gayunpaman, hindi sinunod ni Alvin ang utos at pinatay si Walter. Ang taong nagtangkang pigilan si Alvin ay tiyak na ang Palace Master. Base sa malamig na aura na inilalabas ng Palace Master ng Wandering Saint Palace, alam ni Aseng na hindi lang siya naiinis. Tunay siyang galit na galit. Sa makatuwid, hindi sasaktan ni Lord Palace Master si Brother Alvin dahil plano niyang sumali sa Wandering Saint Palace. Tutal, mas malakas si Brother Alvin kaysa sa pinagsamang lakas ni na Elder Walter at Elder Lin Yuan, naisip ni Aseng sa pagtatangkang aliwin ang sarili. Matapos itago ni Alvin ang spatial ring ni Walter, napansin niya ang figure na tila galing lang sa kawalan. Narinig niya ang pag-uusap ni Aseng sa taong ito kaya alam niya kung sino ang bagong dating. Ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Tiningnan ni Alvin ang bagong dating. Ang Palace Master ng Wandering Saint Palace ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang tangkad. Nakasuot siya ng pilak na roba. Bagamat walang espesyal sa kanyang hitsura, ang kanyang aura ay nakakatakot. Sa kanyang aura pa lamang ay mahahalata na may mataas siyang posisyon. Sa sandaling ito, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace ay malamig na nakatitig kay Alvin. Maging ang kanyang aura ay napakalamig. Kaya, ikaw si Alvin. Tanong niya muli. Napakalamig ng kanyang boses na parabang nasa isang maniebing tundra sila. Nanatiling kalmado si Alvin nang harapin ang sikat na Palace Master ng Wandering Saint Palace. Sumagot siya ng hindi mayabang o mapang-ipong tono, oo. Hindi niya inisip na kailangan niyang magpakumbaba sa harap ng Palace Master ng Wandering Saint Palace dahil ang kanyang kasalukuyang lakas ay halos kapantay ng isang makapangyarihang nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Dahil si Elder Lin Yuan ang nagkusa na atakihin ka, makatarungan na pinatay mo siya. Gayunpaman, hindi ka hinanap ni Elder Walter ng gulo, ngunit sinadya mong pumunta sa kanyang mansyon para lang patayin siya.
Sa tingin mo ba ay madaling puntiryahin ang Wandering Saint Palace? Malamig na sabi ng Palace Master ng Wandering Saint Palace, ang kanyang tono ay naging mas matigas habang nagsasalita. Maging ang ekspresyon ni Aseng ay lubhang nagbago nang marinig niya ang mga salita ng Palace Master. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang ilog noong taglamig nang magsalita ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Sa kabilang banda, si Alvin, ang taong sangkot, ay nanatiling kalmado at hindi naapektuhan. Aniya, Palace Master Yates, ang mga salita mo ay tila hindi makatwiran. Noon pa man ay sinusunod ko na ang prinsipyong hindi naghahanap ng gulo sa mga tao kung hindi rin naman nila ako hinahanapan ng gulo. Hindi ako yung tipo ng taong pumapatay ng walang dahilan. Sa aking palagay, nararapat siyang patayin. Sigurado akong malinaw kay Palace Master Yates kung anong klaseng tao ang matandang babae na iyon. Habang nagsasalita siya, walang pag-aalinlangan niyang tinitigan ang Palace Master ng Wandering Saint Palace nang walang takot na parang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan. Nang dumating si Alvin sa Human Devil Saint City, marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga pinuno ng siyam na pinakamalakas na puwersa sa angkan ng Human Devil, ang 3 palasyo at 6 na bulwagan. Natural lamang, narinig din niya ang tungkol sa Palace Master ng Wandering Saint Palace. Ang pangalan ng Palace Master ng Wandering Saint Palace ay Hogarth Yates. Karamihan sa mga tao ay tinatawag siyang Palace Master Yates. Nang marinig ni Hogarth mga salita ni Alvin, nagkaroon siya ng peking ngiti sa kanyang mukha. Pangungutya niyang sinabi, napakagandang prinsipyo. Hindi ka maghahanap ng gulo sa isang tao kung hindi ka rin nila hahanapin ng gulo, at hindi ka papatay ng walang dahilan. Napakagandang dahilan. Gusto kong makita kung ano ang nagpapaisip sa iyo na kaya mong kumilos ayon sa gusto mo at patayin ang aking mga tao sa aking Wandering Saint Palace. Pagkatapos magsalita ni Hogarth, nawala siya sa kanyang kinatatayuan. Natural lang, parang nawala na lang si Hogarth nang walang bakas kay Aseng. Para kay Alvin, malinaw niyang nakita si Hogarth na sumusugod papunta sa kanya na parang bola ng kanyan. Kasabay nito, nasimulang lumaki ang orihinal na karaniwang pangangatawan ni Hogarth. Si Hogarth, na malayo pa rin kay Alvin, ay sandaling ginulat si Alvin sa kanyang pagbabago. Anong teknik ito? Ang karaniwang pangangatawan ni Hogarth ay naging maskulado sa isang kisap mata lamang. Natural lamang, alam pa rin ni Alvin ang panganib sa hinaharap kahit na siya ay natigilan. Hindi niya pinanggahasa na maliitin ang kanyang kalaban. Nang si Hogarth, na ang robo ay mukhang masyadong masikip sa kanya dahil sa kanyang maskuladong katawan, ay mabilis na papalapit kay Alvin, mabilis niyang ginamit ang kanyang movement divine ability at pinakawalan ang Sun Saint origin na itinaas niya hanggang sa limitasyon sa kanyang katawan. Golden Crow Wings. Swoosh! Swoosh! Sa isang kisap mata lamang, isang pares ng nagliliyab na pakpak ang sumibol mula sa likuran ni Alvin. Minsan lamang niya ikinumpas ang kanyang mga pakpak, at mabilis siyang dinala nito palayo upang maiwasan ang atake ni Hogarth. Nawala na rin si Brother Alvin. Pagkagalaw ni Alvin, nawala rin siya sa paningin ni Aseng. Ang bilis. Natural lang, alam ni Aseng na ang Palace Master ng Wandering Saint Palace at si Alvin ay hindi talaga nawala. Napakabilis lang ng kanilang bilis kaya mahirap para sa kanyang mga mata na sundan ang kanilang mga galaw. Ang Palace Master ng Wandering Saint Palace ay mas malakas pa kaysa sa sect leader ng Fire Worship Sect at sa Supreme Elder ng Black Kshetra Sect. Naisip ni Alvin sa sarili. Patuloy na hinabol ni Hogarth si Alvin na nakaiwas sa kanyang atake gamit ang kilusang divine ability, ang Golden Crow's Wings. Nang mapansin niyang mabilis na isinasara ni Hogarth pagitan nila, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Kung magpapatuloy ito, sandali na lang at maaabutan niya ako. Mukhang hindi maiiwasan na kailangan nating maglaban. Nang maisip ito ni Alvin, mabilis siyang lumingon sa ere at itinaas ang kanyang braso nang lumitaw sa kanyang kamay ang 1000 Inscription Saint Sword. Sining sa pagtatanggol ng espada. Ang 1000 Inscription Saint Sword sa kamay ni Alvin ay lumipad palabas kasabay ng isang pag-iisip na may kasamang sigaw ng espada. Napakabilis niya gamit ang kanyang espada. Hindi nakakapagtaka na madali niyang napatay si Elder Walter sa isang galaw lang. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Elder Walter na gamitin ang soul detaching technique. Bagamat napakabilis ng atake ni Alvin gamit ang 1000 Inscription Saint Sword, hindi naging mahirap para kay Hogarth na harapin ito. Hindi siya natakot sa atake.
Malamang ay kaka-rating lang nitong si Alvin sa 9th form ng Saint Celestial Stage, hindi pa rin tumataas ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi maikikaila na nasa 9th form na siya ng Saint Celestial Stage. Naisip ni Hogarth sa sarili habang itinataas ang kanyang kamay at kinukuha ang kanyang Saint Origin. Lumabas ang kanyang Saint Origin at parang ang kanyang Saint Origin ay umalingaw-ngaw sa langit at lupa. Bigla. Swoosh! Swoosh! Gumalaw ang kanang kamay ni Hogarth at ang kanyang Saint Origin na umalingaw-ngaw sa langit at lupa ay parang mga laso na lumabas mula sa kanyang 5 daliri. Ang buong galaw ay mahusay na naisagawa. Ugong. Isang ugong ang umalingaw-ngaw sa hangin habang kinakalmet ni Hogarth espasyo sa harap niya. Bigla na lang, isang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang aura ng espada ay lubhang nakakatakot. Marahas itong nanginig sa kamay ni Hogarth na parang sinusubukan nitong kumawala sa kanyang hawak. Gayunpaman, sa kabila ng pagpupumiglas nito, nabigo itong kumawala sa kanyang malabisyo na pagkakahawak. Ang espadang ito ay walang iba kundi ang Thousand Inscription Saint Sword ni Alvin na ginamit niya sa ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword. Ang kanyang pag-unawa sa langit at lupa ay umabot na sa napakataas na antas. Nagdilim ang ekspresyon ni Alvin nang makita niya ito. 2,277. Nakita ni Alvin na si Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, ay nakahawak sa Thousand Inscription Sword gamit ang kanyang malalim na taktika sa pakikipaglaban, hindi sa kanyang divine ability. Gamit lamang ang kanyang hawak, hinaranggan niya ang buong puwersa ng Thousand Inscription Saint Sword. Ang kanyang malabisyo na pagkakahawak ay tuluyang pumihil sa paglipad ng espada. Bagamat ginamit ni Alvin ang mahiwagang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword Supreme Sword Dao Mental Dao Cultivation Method, ang Sword Warding Heart, nahadlangan ni Hogarth kanyang atake ng walang kahirap-hirap gamit ang direktang pamamaraan. Tila ang kanyang Saint Origin ay naaayon sa langit at lupa. Tila umabot na siya sa puntong iisa na ang kanyang kaluluwa kapag ginagamit niya ang kanyang Saint Origin. Natuklasan ni Alvin kung bakit napakalakas ni Hogarth. Ang pag-unawa ni Hogarth sa langit at lupa ay tiyak na malalim, at nakapasok na siya sa isang napakataas na antas. Sa ganoong paraan niya nagamit ang kanyang Saint Origin sa isang napakapangangibabaw na paraan. Mahusay na ginamit ni Hogarth kanyang Saint Origin at malalim na taktika sa pakikipaglaban upang pigilan ang malakas na atake ni Alvin. Samantala, ang puwersa ng Thousand Inscription Saint Sword sa kamay ni Hogarth ay unti-unting naglaho habang lumilipas ang panahon. Sa wakas ay tumigil na sa paggalaw ang espada. Bigla. Ding! Isang malinaw at nakakarinig na tunog ang umalingaw-ngaw sa hangin habang itinuro ni Hogarth kanyang daliri sa Thousand Inscription Saint Sword bago ito lumipad palabas. Swoosh! Swoosh! Ang espada ay naging isang mabilis na espadang chi na lumipad pabalik kay Alvin. Sinalungat ito ni Alvin sa pamamagitan ng pagtitipon ng kanyang Sun Saint Origin na kanyang tinipon upang tanggapin ang espada. Gayunpaman, ang puwersa ng espadang ibinalik sa kanya ay nagpamanhid sa kanyang kamay kahit na ginamit niya ang kanyang Sun Saint Origin. Napakalakas na puwersa. Natigilan siya. Ginamit lang ni Hogarth kanyang Saint Origin para ipana pabalik kay Alvin ang Thousand Inscription Saint Sword ngunit naglalaman ito ng isang nakakatakot na puwersa. Sa sandaling ito, sa wakas ay natikman na ni Alvin ang kamangha-manghang kapangyarihan ng isang cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage matapos niyang maunawaan ang langit at lupa. Napakalakas ng Saint Origin ng Palace Master, kaya ang kanyang pag-unawa sa langit at lupa ay talagang malalim. Sa katunayan, maaaring malapit na ang kanyang Celestial Ascension Tribulation, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nang sa wakas ay nagawa ni Alvin na mabawi ang ganap na kontrol sa Thousand Inscription Saint Sword, biglang nagsalita si Hogarth sa mahinang boses, "Alvin, subukan mong tiisin ang aking atake." Ang kanyang Saint Origin na umalingaw-ngaw sa langit at lupa ay nagsimulang mabilis na tumaas habang itinataas niya ang kanyang kamay. Swoosh! Swoosh! Nagulat si Alvin nang marinig niya ang mga sinabi ni Hogarth. Isang biro. Sapat ang lakas ni Yates para makuha ang Thousand Inscription Saint Sword ni Alvin na pinakawalan niya gamit ang lahat ng kanyang lakas gamit lamang ang isang simpleng taktika sa pakikipaglaban. Lalo na ang isang suntok gamit ang taktika sa pakikipaglaban at divine ability, hindi inakala ni Alvin na makakayanan niya ang isang suntok mula kay Hogarth na naglalaman ng kanyang taktika sa pakikipaglaban. Mukhang ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, lang ang magagamit ko sa ngayon.
Biglang naalala ni Alvin ang Devil Seal tablet sa mapanganib na sitwasyong ito. Ito na ang huling paraan niya. Bagamat hindi siya sigurado kung magiging epektibo ito laban sa isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage, ito na lang ang natitirang opsyon niya. Kung mapapatay niya si Hogarth, maaari niyang agad na sakupin at maging bagong Palace Master ng Wandering Saint Palace. Kahit papaano, gamit ang Devil Seal tablet, may pagkakataon pa rin siyang mabuhay. Dahil dito, nagpasya siyang gamitin ang Devil Seal tablet. Lord Palace Master. Nagulat si Eseng nang makita niyang plano ni Hogarth na atakihin si Alvin. Isa pang boses ang sumigaw pagkasabi ni Eseng, "Guro, maawa po kayo." Ang malamyos na boses ay galing sa isang batang babae. Maririnig ang bahid ng pag-aalala sa kanyang malamig na boses. Tumigil sa paggalaw si Hogarth at pinagdikit ang kanyang mga kilay. Swoosh! Swoosh! Kasabay nito, naramdaman ni Alvin ang isang bugzo ng hangin na dumaan sa kanya nang lumitaw sa harap niya ang isang magandang babae. Siya nga. Nakilala niya ang taong ito na nakasuot ng puti sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa likuran nito. Ang babaeng ito ang pinakamalakas sa kanyang makasamahan sa Wandering Saint Palace. Bukod doon, kilala rin siya bilang pinakamagandang babae sa angkan ng mga tao-demonyo. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Wendy. Isang taon na ang nakalilipas, nakipaglaban si Alvin kay Wendy. Pagkatapos noon, sa guho na sinasabing iniwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master na isang eminent celestial, umatras siya at pinayagan siyang makapasok sa Time Cave ng walang laban. Dahil nakapasok siya sa Time Cave, nagawa niyang ganap na mapag-aralan ang kanyang divine ability, ang Elementary Devouring Tactic. Dahil dito, nakaramdam siya ng pasasalamat dito. Dahil dito, tinulungan niya itong mapabuti ang kanyang innate spiritual root sa isang kulay violet. Bagamat isa lamang itong light violet na innate spiritual root, mas mahusay pa rin ito kaysa sa innate spiritual roots ng karamihan sa mga Diablo. Hindi niya inakala na magkikita pa sila muli sa ganitong mga sitwasyon. Tinawag ni Wendy si Hogarth na Master. Tama ba? Naaalala kong may nagbanggit na si Wendy ang huling direktang disipulo ng Palace Master. Bukod dito, siya rin ang paborito niyang disipulo, naisip ni Alvin ang narinig niya isang taon na ang nakalilipas. Nang makita ni Hogarth paborito niyang disipulo na sinusubukang harangan ang kanyang suntok, agad na dumilim ang kanyang ekspresyon nang magtanong siya sa isang mahigpit at mahinang boses, "Wendy, anong ginagawa mo?" "Guro, pumunta siya rito para sumali sa Wandering Saint Palace. Malaking kawalan sa palasyo kung papatayin mo siya," determinadong sagot ni Wendy habang naglalabas siya ng malamig na aura. "Ikaw." Napasuko na lamang si Hogarth nang marinig niya ang determinasyon sa boses ni Wendy na protektahan si Alvin. Dahil wala siyang sariling anak, tinatrato niya ito na parang anak niya. Bukod pa rito, mula pa sa simula, wala siyang balak patayin si Alvin. Bagamat plano niya itong atakihin, hindi niya gagamitin ang lahat ng kanyang lakas. Plano lamang niyang subukan ang lakas at limitasyon ni Alvin upang mas maunawaan siya. Tutal, bilang Palace Master ng Wandering Saint Palace, paano niya matatanggihan ang isang makapangyarihang nasa 9th form ng Saint Celestial Stage na sumama sa kanila? Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pipigilan ng kanyang paboritong disipulo ang kanyang plano. Sa puntong ito, sumuko na lamang siya. Bueno, marami pang oras para subukan ko ang lakas niya sa 9th form ng Saint Celestial Stage, naisip ni Hogarth sa sarili, binabaliwala ang plano niyang subukan ang lakas ni Alvin ngayon. Malinaw na walang alam si Alvin sa iniisip ni Hogarth. Kung alam lang niya ang iniisip ni Hogarth, mapapagaan sana niya ang loob niya na hindi niya ginamit ang Devil Seal tablet. Kung ginamit niya ang Devil Seal tablet, matutuklasan ni Hogarth na hindi siya isang Devil Cultivator. Sa oras na iyon, maaaring patayin talaga siya ni Hogarth. Tutal, ang Wandering Saint Palace ay isa pa rin sa siyam na dakilang puwersa sa Human Devil Clan. Bagamat mga tao ang mga miyembro mula sa Wandering Saint Palace, bahagi pa rin sila ng Devil Clans. Nang sumuko si Hogarth sa pag-atake kay Alvin, hindi lamang si Eseng ang nakahinga ng maluwag, kundi maging si Wendy ay nakahinga rin ng maluwag. Kasabay nito, tumingin si Alvin kay Wendy nang may pasasalamat at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. "Salamat," sinabi ni Hogarth, "Alvin." Swoosh! Swoosh! Itinaas ni Hogarth kanyang kamay at isang guhit ng liwanag ang sumugod patungo kay Alvin.
Hindi agresibo ang guhit ng liwanag, kaya madali itong nasalo ni Alvin. Ito ay binuka ni Alvin ang kanyang palad at nakita ang isang order token sa kanyang kamay. Nang mas malapitan niyang suriin, natuklasan niyang isa itong identity token. Pangalawang guro ng palasyo. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang makita niya ang tatlong salitang nakaukit sa identity token. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay kakagaling lang niya sa isang roller coaster ride. Ang araw na ito ay puno ng mga pagtaas at pagbaba. Nasa gulat pa rin si Alvin nang ayanunsyo ni Hogarth sa isang boses na tila may taglay na mahiwagang puwersa habang kumakalat ito sa buong Wandering Saint Palace. Mula ngayon, si Alvin ay isang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace. Natural lang, narinig ng lahat ang anunsyo ni Hogarth. Alvin, pangalawang guro ng palasyo. Nagbigay na ng utos ang Panginoong Guro ng palasyo. Mula ngayon, si Alvin na ang ating pangalawang guro ng palasyo. Si Alvin na ngayon ang ating Vice Palace Master. Ibig bang sabihin nito ay may isa pang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage sa ating Wandering Saint Palace? Isa itong magandang balita. Muling sumiklab ang kaguluhan sa Wandering Saint Palace nang makabawi ang mga tao mula sa pagkabigla. 2,278 Lahat ng nasa Wandering Saint Palace ay nasa sabik na si Alvin ay naging kanilang Vice Palace Master, ngunit hindi sigurado si Alvin kung paano tutugon kay Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Nakatayo siya sa mansyon ni Walter na kanyang pinatay habang hawak ang identity token na ibinigay sa kanya ng Palace Master ng Wandering Saint Palace. Naguguluhang nakatitig si Alvin kay Hogarth. Determinado sana si Hogarth na atakihin siya kanina, pero tila nagbago ang kilos niya ng 180 degrees, natural lang na mabigla si Alvin. Hindi lang siya binigyan ni Hogarth ng identity token, kundi inanunsyo rin niya sa Wandering Saint Palace na isa na ngayong Vice Palace Master si Alvin. Biglang tumingin si Hogarth kay Alvin at nakangiting sinabi, "Pangalawang guro ng palasyo doon, maligayang pagdating sa palasyo ng mga Santissimo. Umaasa ako na makikipagtulungan ka sa iba pang mga pangalawang guro ng palasyo upang ipatupad ang mga patakaran ng palasyo. Maging patas at mahigpit sa lahat at kumilos ng naaayon," sabi ni Hogarth. Tila sinusubukan niyang sabihin kay Alvin na kumilos ng naaayon sa kanyang bagong posisyon, at na hindi siya dapat kumilos ayon sa gusto niya at lumabag sa mga patakaran sa palasyo ng mga Santissimo. Opo, Palace Master. Natural lang na naunawaan ni Alvin ang nakatagong mensahe sa mga salita ni Hogarth. Tuwang-tuwa siyang sumunod sa kagustuhan ni Hogarth dahil lahat ng kanyang mga kaaway sa Wandering Saint Palace ay napatay na. Malabong magkaroon pa siya ng mga bagong kaaway sa Wandering Saint Palace. Kahit na may kumontra sa kanya, nasa loob pa rin ng mga patakaran ng palasyo na patayin sila kung sila ang unang gagawa ng hakbang. Tumanggaw si Hogarth nang pumayag si Alvin sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos, tumingin siya kay Wendy na nakatayo malapit kay Alvin at sinabing, "Wendy, mayroon pa akong ilang mahahalagang bagay na kailangang asikasuhin. Pakitulungan po sana si Vice Palace Master Duran, ang kanyang asawa, at anak na babae na makapagpahinga." Umalis siya na parang isang bugzo ng hangin pagkatapos niyang magsalita. Hindi. Naisip ni Aseng sa sarili habang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang marinig ang mga salita ni Hogarth. Agad ding nagbago ang malamig na ekspresyon sa magandang mukha ni Wendy nang marinig niya ang mga salita ni Hogarth. Ang asawa at anak niya. May asawa at anak na ba siya? Naisip niya sa sarili. Sinundan niya ang kanyang Panginoon dito, hindi alam na hindi lang pala nag-iisa si Alvin. Paano niya nalaman na isinama rin ni Alvin ang kanyang asawa at anak na babae sa Wandering Saint Palace? Ikaw. Lumingon si Wendy at tumingin kay Alvin, nagtanong ng hindi makapaniwala, "Totoo bang may asawa at anak ka?" Bahagyang nanginig ang boses niya nang magsalita siya, iba siya sa karaniwan niyang anyo. Ang malamig niyang ekspresyon ay napalitan ng nababagabag at kinakabahang ekspresyon, at tila nawala na ang dati niyang kalmado. Oo. Tumanggaw si Alvin nang walang pag-aalinlangan. Parang pinapahiran niya ng asin ang sugat ni Wendy, dagdag niya, "Mayroon akong 2 asawa, isang anak na lalaki, at isang anak na babae. Isa sa aking mga asawa at anak na babae ay sumama sa akin sa Wandering Saint Palace." Hindi isang batang lalaki si Alvin na walang kaalam-alam tungkol sa romansa.
Alam niyang may kinikimkim na romantikong damdamin si Wendy para sa kanya kaya nagpasya siyang itigil ito sa pamamagitan ng pagsasabi rito tungkol sa kanyang mga asawa at anak. Bagamat hindi gaanong matagal kasama ni Alvin ang babae, nahalata niyang isa itong babaeng mayabang na hindi ibinibahagi ang kanyang lalaki sa ibang babae. Nakaramdam ng kirot sa puso si Wendy nang marinig ang mga salita ni Alvin. Agad na namutla ang kanyang magandang mukha. Maya-maya, lumingon siya sa kanya at nagtanong ng may pagkadismaya, bakit hindi mo nabanggit ito noong nagkita tayo? Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin nang marinig ang pagkadismaya sa tono ni Wendy. Sandali siyang natigilan bago nagsalita, bakit hindi ko sinabi sa iyo noong nagkita tayo? Kung hindi ako nagkakamali, hindi mo naman ako tinanong, di ba? Bakit ko naman sasabihin ang tungkol dito kung hindi mo naman tinanong? Bamaantong hininga siya. Alam niyang nasaktan niya ang damdamin ng babaeng ito. Bahagyang nanginig si Wendy habang patuloy na nawawala ang mga kulay sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay parang tumago sa kanyang puso ang mga sinabi ni Alvin. Totoo na hindi kita tinanong tungkol dito. Wala kang dahilan para sabihin mo rin sa akin ang tungkol dito. Maya-maya, malamig niyang sinabi kay Aseng sa pamamagitan ng voice transmission, Aseng, iiwan ko na siya sa iyo. Pagkatapos noon, mabilis siyang lumipad palayo. Napangiti ng mariin si Aseng nang marinig niya ang boses ni Wendy. Samantala, lumipad si Wendy patungo sa ibang lugar kung saan hindi siya nakita ni na Alvin at Aseng bago siya umiyak. May gusto na siya sa lalaking iyon 1 taon na ang nakalilipas. Sa nakalipas na taon, mas ibinaon ng lalaki ang sarili sa puso niya kahit na ang ginagawa lang niya ay paglinang. Lumaki ang kanyang nararamdaman para dito hanggang sa puntong naramdaman niyang mahirap mabuhay nang wala siya. Mahiwagang bagay ang pag-ibig at romansa. 1 taon lang ang lumipas bago umibig ng malalim si Wendy kay Alvin. Dahil sa kanyang malalim na nararamdaman kaya hindi niya napigilan ang sarili at napaiyak nang marinig niyang may 2 asawa at 2 anak ito. Ramdam niya ang pagkadurog ng kanyang puso ng sandaling iyon. Nawasak ang kanyang perpektong pangarap. Ang saya na naramdaman niya nang malaman niyang pumunta si Alvin sa Wandering Saint Palace ay parang isang biro para sa kanya ngayon. Ngumiti lamang ng mapait si Alvin nang makita ang nagmamadaling pag-alis ni Wendy. Bumantong hininga si Aseng bago humarap kay Alvin at sinabing, kapatid na Alvin, hiniling sa akin ni Sister Wendy na tulungan kang umayos bago siya umalis. Sige, tumango si Alvin bago sinabi, kung ganoon, dapat na tayong bumalik sa pamilya ko ngayon. Habang pabalik sina Alvin at Aseng, pinilit ni Aseng na ngumiti sa kanyang mukha at sinabing, kapatid na Alvin, patawarin mo po si Sister Wendy sa kanyang ginawa kanina. Simula pagkabata, siya na ang ipinagmamalaki ng Wandering Saint Palace. Sanay na siyang maging mapagmataas. Sa lahat ng panahong ito, maraming lalaki ang humahabol sa kanya, ngunit wala siyang interes sa kahit sino hanggang sa makilala kanya. Kahit alam kong gusto kanya, hindi ko inaasahan na ganito kalalim ang kanyang nararamdaman. Hindi mahirap para sa kanya na makita kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Wendy kay Alvin batay sa mga kilos nito kanina. Nanatiling tahimik lamang si Alvin. Habang tinulungan ni Aseng si Alvin at ang kanyang pamilya na manirahan. Ang balita tungkol sa nangyari sa Wandering Saint Palace ay kumalat na parang apoy sa Human Devil Saint City. Ang Wandering Saint City ay isa sa 9 na dakilang puwersa sa Human Devil Clan. Natural lamang na ang mga tao ay magbibigay pansin ng mabuti sa nangyayari. Sa ari-arian ng Crimson Blaze Palace. Narinig mo na ba ang tungkol sa makapangyarihang taong pumasok sa lupain ng Wandering Saint Palace at pumatay ng 2 elder mula sa Wandering Saint Palace? Si Lin Yuan ay isa sa mga elder ng Wandering Saint Palace na napatay. Si Lin Yuan. Hindi ba't siya ang elder mula sa Wandering Saint Palace na nasa 8th form ng Saint Celestial Stage? Patay na siya. Sino ang pumatay sa kanya? Nabalitaan kong siya rin ang binata na pumatay kay Kigang, apo ni Lin Yuan, 1 taon na ang nakalilipas. Ano? Sinasabi mo bang ang binata na pumatay sa apo ni Lin Yuan na si Kigang, 1 taon na ang nakalipas ay may kakayahang pumatay din kay Lin Yuan? Ang mas nakakagulat pa ay 2 galaw lang ang ginamit ng binata para patayin si Lin Yuan. 2 galaw. Nagbibiro ka siguro.
Nagdulot ng kaguluhan ang balita tungkol dito nang makarating ito sa Crimson Blaze Palace, isa sa mga pangunahing paksayon mula sa 3 palaces and 6 halls sa Human Devil Clan. Sa ari-arian ng dakilang palasyo ng espiritu. Ano ang nangyari sa binata sa huli? Pinatay ba siya ng Palace Master ng Wandering Saint Palace? Napakatapang niya para pasukin ang lupain ng Wandering Saint Palace para patayin ang kanilang mga matatanda. Hinahangad niya ang kamatayan. Malapit na ang Celestial Ascension Tribulation para sa Palace Master ng Wandering Saint Palace Master. Kung pagbabatayan ang kanyang lakas, kakaunti lang ang makakatapat niya sa Human Devil Clan, maliban sa mga Eminent Devils. Kung aatakihin niya ang binata, tiyak na mamamatay ang binata. May tumawa. Natatakot akong lahat kayo ay mabaygo. Hindi namatay ang binata. Ano? Gayun din, ang balita ay nagdulot ng kaguluhan sa Great Spirit Palace, isa ring paksayon mula sa 3 palaces at 6 halls sa Human Devil Clan. Ang ari-arian ng Asher Shin Hall. Hindi namatay ang binata. Nakatakas ba siya bago pa dumating ang Palace Master ng Wandering Saint Palace Master? Hindi. Tila, hindi siya pumunta sa Wandering Saint Palace para patayin ang mga tao roon. Ang intensyon niya ay sumali sa Wandering Saint Palace. Isa siyang nag-iisang purong taong tagapagsaka. Ano? Siya. Isa siyang nag-iisang devil cultivator. Paano naging ganito kalakas ang isang nag-iisang devil cultivator? Napatay niya ang mga elder ng Wandering Saint Palace sa 2 galaw. Nangangahulugan ito na malamang na nasa 9th form siya ng Saint Celestial Stage. Kaya sumali na siya sa Wandering Saint Palace. Bukod sa Crimson Blaze Palace, sa Great Spirit Palace, at sa Asher Shin Hall, ang nakakagulat na balitang ito ay kumalat na rin sa iba pang mga paksayon mula sa 3 palaces at 6 halls. Hinirang ni Hogarth si Alvin, ang binata, bilang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace. Mukhang nakakuha ng isa na namang makapangyarihang kapangyarihan ang Wandering Saint Palace sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Noong una, may ilang taong natuwa sa pagkamatay ng mga elder mula sa Wandering Saint Palace na nasa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage dahil humihina ang lakas ng Wandering Saint Palace. Gayunpaman, nang malaman nila na ang Wandering Saint Palace ay nagkaroon ng mas malakas na kapangyarihan sa 9th form ng Saint Celestial Stage, sila ay natulala. Hindi ba't nangangahulugan ito na lalo lamang lumakas ang Wandering Saint Palace? 2,279. Mabilis na kumalat sa Human Devil Saint City ang balita tungkol sa isang bagong Vice Palace Master sa Wandering Saint Palace na isang makapangyarihang nilalang sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Hindi nagtagal ay kumalat ito na parang apoy sa mga teritoryo ng kabilang Human Devil Clan. Napakaswerte talaga ng Wandering Saint Palace. Mayroon pa silang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Nabalitaan kong ang bagong Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace ay isang nag-iisang cultivator. Tulad ng inaasahan, napakalakas niya. Nabalitaan kong pinatay niya ang 2 elder ng Wandering Saint Palace na nasa 8th form ng Saint Celestial Stage. Napakalakas. Sa loob ng ilang panahon, ang mga katulad na pahayag ay maririnig sa lahat ng dako sa teritoryo ng angkan ng mga tao devil, hindi lamang sa lungsod ng mga banal na tao devil. Tutal, ang isang bagong Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace sa 9th form ng Saint Celestial Stage ay talagang nakakagulat na balita. Bukod dito, ang Wandering Saint Palace ay isa rin sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ng Human Devil Clan. Maraming tao mula sa angkan ng mga tao devil ang nakakaalam din na ang bagong Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace ay tinatawag na Alvin. Sa loob ng isang restaurant sa Human Devil Saint City, isang human devil ang gulat na tumingin sa kanyang kasama at nagtanong, ang bagong Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace ay tinatawag na Alvin. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Oo, ang pangalan niya ay Alvin. Bakit? Kilala mo ba siya? Tanong ng huli na may pagkalito. Hindi ko siya kilala. Naaalala ko lang ang ibang tao na nagngangalang Alvin. Gayunpaman, tao siya at hindi isang demonyo tao, sabi ng una habang umiiling. Ngayong nabanggit mo na, parang pamilyar ang pangalang Alvin. Sabihin mo nga sa akin, sino siya? Tanong ng huli. Bagamat hindi malakas ang kanilang pag-uusap, malinaw na naririnig ng iba sa paligid ang kanilang pag-iingat.
Parami ng parami ang mga tao sa restoran na nagsimulang mag-usap-usap. Ganito rin ang nararamdaman ko. Parang pamilyar ang pangalang iyan. Sa tingin ko narinig ko na ang tungkol kay Alvin dati, pero hindi ko matandaan kung saan ko ito narinig. Marami sa kanila ang nag-isip na pamilyar ang pangalan ng bagong Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace, ngunit tila hindi nila matandaan kung saan nila narinig ang pangalang iyon dati. Bigla na lang, isa sa mga human devil na nakaupo sa sulok ng restoran ang malakas na nagsalita, "Bakit ba kayong lahat ay malilimutin?" Napakalakas ng kanyang boses kaya natabunan nito ang mga usapan sa restoran. Nakalimutan na ba ninyong lahat kung sino ang dating nagmamay-ari ng teritoryo ng ating angkan ng human devil? Siyempre hindi. Ang teritoryo ng angkan ng mga taong demonyo ay dating pagmamay-ari ng Asher Cloud Mansion. Tama. Bago pa man angkinan ng angkan ng mga demonyong tao ang lupang ito bilang ating teritoryo, ito ay pag-aari ng Asher Cloud Mansion. Ang Asher Cloud Mansion ay isa sa mga nangungunang persa sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Maraming human devil ang nagsimulang sumalungat. Bigla na lang may sumigaw, naaalala ko na ngayon. Isang demonyo tao ang tumayo at sinabi sa takot na tono, "Ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion, ang nagmamay-ari ng Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, noon. Hindi ba't Alvin ang pangalan niya?" Tama ka. Ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion ay tinatawag na Alvin. Kaya siguro pamilyar ang pangalang iyan. Sino ang mag-aakala na ang bagong Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace at ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion ay magkapareho ng pangalan? Sa pagkakaalam ko, ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion ay pumunta sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land matapos makuha sa kanya ang Devil Seal Tablet. Dahil nawasak na ang Inter-Province Transportation Formation na nagdurugtong sa Upper Province at Lower Province, sigurado akong hindi niya alam na wala na ang Asher Cloud Mansion. Bagamat pareho sila ng pangalan, magkaiba ang kanilang kapalaran. Pinag-uusapan ng buong Human Devil Saint City kung paano ang bagong Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace at ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Mayroon pang ang ilang mga human devil na nakakita sa imahe ng Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion nang isagawa nila ang soul-searching secret tactic sa mga tao mula sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Mabuti na lang at maliit na grupo lamang ng mga human devil ang nakakita sa imahe. Bukod dito, hindi nila alam kung ano ang hitsura ng bago Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace. Kung hindi magtatagal ay matutuklasan nila na ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion at ang bagong Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace ay magkamukha. Hindi naisip ni Alvin ang bagay na ito. Kung hindi, magbabalat kayo sana siya kahit hindi niya palitan ang pangalan niya. Matapos italaga si Alvin ni Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, bilang isang Vice Palace Master, inilipat siya sa isang mas malaking mansyon. Ang mansyon ay matatagpuan sa isang lugar kung saan kakaunti ang mga tirahan. Ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa lugar na ito ay mas mayaman kumpara sa ibang mga lugar sa teritoryo ng Wandering Saint Palace. Tumingin si Alvin sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa harap niya at sinabi sa halos mapang-utos na tono, "Papasok ako sa closed-door cultivation ng ilang panahon. Puntahan mo ako kung may importanteng kailangan. Kung hindi, huwag mo akong istorbohin." "Opo, Panginoon," mapagkumbabang sagot ng lalaking nasa katanghaliang gulang na parang isang katulong. Mabuti na lang at walang mga miyembro mula sa Wandering Saint Palace sa paligid. Kung hindi, magugulat sila nang makita ang lalaking nasa katanghaliang gulang na kumikilos ng may kebab ang loob. Tutal, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay isang elder mula sa Wandering Saint Palace. Ang mga matatanda sa Wandering Saint Palace ay itinuturing na matataas na opisyal. Bagamat kailangan nilang maging magalang sa mga Vice Palace Master sa Wandering Saint Palace, hindi nila kailangang magpakumbaba ng labis hanggang sa punto na maging parang isang utusan. Kumaway si Alvin at sinabing, "Maaari ka nang umalis." Hindi nagsalita ang lalaking nasa katanghaliang gulang at magalang na umalis. Ang lalaking ito na nasa katanghaliang gulang ay isa sa mga taong nakilala ni na Alvin at ng kanyang mga kasama noong una silang dumating sa Wandering Saint Palace. Ito ay walang iba kundi si Elder Pluto.
Plano ni Alvin na hilahin si Pluto sa kanyang tabi kaya hiniling niya kay Pluto na umalis muna sa Wandering Saint Palace at sa teritoryo ng Human Devil Clan ng maikling panahon kasama niya. Pagkatapos noon, nagsagawa si Alvin ng isang malawakang pagpatay upang mapabuti ang likas na espiritual na ugat ni Pluto tungo sa isang madilim na indigo. Sa wakas, sinabi ni Alvin kay Pluto, ngayon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, maaari kang manampa ng iyong katapatan sa akin. Kung mahusay ang iyong pagganap, pagbubutihin ko ang iyong likas na espiritual na ugat sa isang kulay lila. Ang pangalawang pagpipilian mo ay ang mamatay. Tuwang-tuwa pa rin si Pluto sa kanyang bagong pinahusay na likas na espiritual na ugat nang bigyan siya ni Alvin ng isang ultimatum. Gayunpaman, hindi nag-atubiling piliin ni Pluto ang unang pagpipilian at kilalanin si Alvin bilang kanyang Panginoon. Isang lilang likas na espiritual na ugat. Natuwa si Pluto nang maisip niya ang higit pang pagpapabuti ng kanyang likas na espiritual na ugat. Lumago ang kanyang respeto kay Alvin habang iniisip niya, kamangha-mangha ang aking Panginoon. Kaya pa niyang pagbutihin ang likas na espiritual na ugat ng isang tao. Tutal, kahit ang isang eminent celestial ay hindi kayang pagbutihin ang kanyang likas na espiritual na ugat tulad ni Alvin. Dahil dito, hindi nag-atubiling maglingkod si Pluto kay Alvin kahit na siya ay isang elder mula sa Wandering Saint Palace. Dahil sina Siling at Kelly ay naglilinang. Magagamit ko ang oras na ito para magtuon sa aking cultivation base. Pagkaalis ni Pluto, pumasok si Alvin sa kanyang silid upang maglinang. Matapos masaksihan ang lakas ni Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, ito ang nag-udyok sa kanya na magtrabaho ng mas mabuti. Bukod dito, nakaramdam siya ng pressure. Mabuti na lang at hindi siya balak patayin ni Hogarth noong panahong iyon. Kung hindi, walang duda na mamamatay sana siya kung hindi gumana ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Kapag naunawaan na ng isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage ang langit at lupa, maaakit nila ang Celestial Ascension Tribulation. Ang antas ng pag-unawa ng isang tao sa langit at lupa ay nakakaapekto rin sa kanyang lakas. Hindi na makapaghintay si Alvin na makarating sa 9th form ng Saint Celestial Stage matapos niyang masaksihan ang lakas ni Hogarth. Kapag nakarating na siya sa 9th form ng Saint Celestial Stage, maaari na niyang simulang maunawaan ang langit at lupa at palakasin ang kanyang Sun Saint Origin. Kung hindi, ang kanyang Sun Saint Origin ay patuloy na titigil. Dahil tumigil ang kanyang Sun Saint Origin, hindi bumuti ang kanyang lakas kahit na nakarating na siya sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Ang tanging benepisyong nakuha niya mula sa pagpasok sa 8th form ng Saint Celestial Stage ay ang pagmaster sa Soul Detaching Technique. Ito ay magbibigay daan sa kanyang kaluluwa na makalaya mula sa mga gapos ng kanyang pisikal na katawan kung makaharap siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Upang mapabuti ang kanyang lakas, may dalawang pagpipilian si Alvin. Una ay ang makarating sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Pangalawa ay ang higit na pag-unawa sa Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method Sovereign Heart Sword at sa kanyang divine abilities. Nagpasya siyang magsimula sa unang pagpipilian. Halos tuluyan ang nasakop ng mga Devil Clans ang Lower Province. Ang susunod nilang hakbang ay malamang na ayusin ang Inter-Province Transportation Formation at salakayin ang Upper Province. Kailangan kong makalusot sa 9th form ng Saint Celestial Stage bago mangyari iyon. Determinadong naisip ni Alvin sa sarili. 2,280. Nang pumasok si Alvin sa isang saradong cultivation, maraming tao mula sa Wandering Saint Palace na gustong makipagkita sa kanya ang nabigo. Bukod sa maraming elder mula sa Wandering Saint Palace, mayroon ding ilan pang mga Vice Palace Masters na gustong makipagkita sa kanya, kabilang ang ama ni Aseng. Bagamat ang ama ni Aseng ay isang Vice Palace Master, bahagyang mas malakas lamang siya kaysa sa mga elder mula sa Wandering Saint Palace. Sa lahat ng Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace, siya ang pinakamahina ang lakas. Dahil dito, ang tatlong disipulo na kamag-anak ng mga elder mula sa Wandering Saint Palace ay nangahas na apihin si Aseng noon. Pumasok na si Brother Alvin sa closed-door cultivation. Kahit si Aseng ay nalaman na lang na pumasok na si Alvin sa closed-door cultivation. Kaya naman, ang bagong hirang na Vice Palace Master na si Alvin mula sa Wandering Saint Palace ay itinago mula sa mundo.
Sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang hindi na naging paksa ng usapan sa Human Devil Saint City at sa teritoryo ng Human Devil Clan. Tutal, natural lamang na maglaho ang mga bagay-bagay sa paglipas ng panahon. Mabilis na lumipas ang panahon, at sa isang kisap mata, isang taon na ang lumipas. Sa oras na ito, nakalimutan na ng mga naninirahan sa Human Devil Saint City at teritoryo ng Human Devil Clan si Alvin. Ang pinakamainit na paksa sa bayan ngayon ay ang balita tungkol sa pagkukumpuni ng mga Formation Masters mula sa Devil Clan sa Inter-Province Transportation Formation. Narinig mo ba? Nasa huling yugto na ng pagkukumpuni ang Inter-Province Transportation Formation. Sa loob ng 1 o 2 taon, o hanggang 3 lang, masasalakay na natin ang Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Tuwang-tuwa na sigaw ng isang Human Devil sa isang restaurant sa Human Devil Saint City. Siyempre, may narinig akong napakahalagang balita. Isa pang demonyo tao ang nakangiting nagsabi, nabalitaan ko na ang 3 palasyo at 6 na bulwagan ng angkan ng demonyo tao ay nagpadala rin ng mga tauhan upang maghanap ng mga materyales na kailangan para sa pagkukumpuni ng Inter-Province Transportation Formation. Parami ng parami ang mga Human Devil na sumali sa usapan. Hindi lang ang angkan ng mga tao Diablo, kundi pati na rin ang ibang mga angkan ng mga Diablo ay naglilibot sa Lower Province upang maghanap ng mga materyales. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay bumalik pa nga sa Land of Exile upang maghanap ng mga materyales. Sa kasalukuyan, nagkakaisa ang mga Diablo sa pagkukumpuni ng Inter-Province Transportation Formation na magbibigay daan sa amin upang maglakbay papunta sa Upper Province. Umaasa ako na mananatili tayong nagkakaisa kapag sinasalakay natin ang Upper Province. Tama ka. Tutal, karamihan sa mga makapangyarihang tao ay naninirahan sa Upper Province. Maaaring hindi natin sila matalo kung hindi tayo mananatiling nagkakaisa. Nabalitaan ko na ang kapaligiran ng paglilinang sa Upper Province ay napakaganda at sagana sa mga mapagkukunan. Siyempre naman. Kung hindi, bakit naman magkukumpulan doon ang lahat ng malalakas na powerhouse? Pupunta ka ba at magkukultibar sa isang basurahan? Nasasabik ako habang dumarami ang naririnig ko tungkol dito. Umaasa ako na maaayos din ang Inter-Province Transportation Formation sa lalong madaling panahon. Isang grupo ng mga Diablo tao sa restoran ang mainit na nag-uusap. Base sa kanilang pag-uusap, kitang-kita nilang lahat na nasa sabik ng pumunta sa Upper Province kung saan maganda ang kapaligiran sa paglilinang at sagana sa mga mapagkukunan. Sa teritoryo ng angkan ng baboy demonyo. Ang 3 patriarka ng angkan ng baboy demonyo na siya ring mga pinuno ng tribo ng itim na baboy, tribo ng baboy kulog, at tribo ng pulang baboy gulo ay muling nagtipon. Ipinadala ng tribo ng pulang baboy ang mga nakolekta natin kamakailan. Kumusta ka naman? Tanong ng pinuno ng tribo ng pulang baboy habang nakatingin sa dalawa pa. Pareho lang tayo. Tumango ang mga pinuno ng tribo ng itim na baboy-baboy at ng tribo ng Thunderboar. Natural lang, pinag-uusapan nila ang mga materyales na kailangan para sa pagkukumpuni ng Inter-Province Transportation Formation. Base sa progreso, hindi magtatagal at tuluyang maaayos ang Inter-Province Transportation Formation. Sa panahong iyon, magkakaroon ng bagong teritoryo ang ating angkan ng baboy demonyo. Tuwang-tuwa na sabi ng pinuno ng Thunderboar tribe na may nagniningning na mga mata. Natatawang sinabi ng pinuno ng Red Boar tribe, sa pagkakataong ito, ang ating teritoryo ay nasa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Sinasabing maganda ang kapaligiran ng paglilinang doon at sagana rin ang mga mapagkukunan. Ito ay isang bagay na dapat abangan. Nakakalungkot na wala ang 3 iyon para masaksihan ang pagsalakay ng angkan ng baboy demonyo sa Upper Province kasama ang iba pang mga angkan ng demonyo. Talagang inaabangan nila ang pagsalakay sa Upper Province at pagpatay sa mga makapangyarihang tao noong nabubuhay pa sila. Bumantong hininga ang pinuno ng tribo ng itim na baboy demonyo. Nanatiling tahimik ang mga pinuno ng tribo ng Thunderboar at tribo ng Red Boar nang marinig nila ito. Halo-halong emosyon ang makikita sa kanilang mga mata. Malinaw na tinutukoy ng pinuno ng tribo ng itim na baboy-baboy ang 3 mandirigmang tagapangalaga ng angkan ng baboy demonyo na napatay 1 taon na ang nakalilipas.
Bagamat isang taon na ang lumipas mula nang mamatay ang tatlong mandirigmang tagapangalaga, hindi ito nakalimutan ng mga patriyarka. Ito ay dahil sa espesyal na pinagmulan ng tatlong mandirigmang tagapangalaga. Isang taon na ang nakalipas pero wala pa ring sinasabi ang matandang patriyarka. Sa tingin ko ay naghahanda siya para sa kapigatian sa langit habang siya ay nasa isang saradong cultivation. Sabi ng pinuno ng tribong Pulang Baboy. Sa tingin ko rin. Tumango ang pinuno ng Thunderboar tribe. Siguro hindi napansin ng matandang patriyarka na nabasag ang kanilang mga soul pearls. Kung hindi, tiyak na pupunta siya sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Sila ang paborito niyang mga apo. Kung alam lang niya na patay na ang mga ito, tiyak na pupunta siya kahit nakapalit nito ay ang hindi makadalo sa Heavenly Tribulation. Bulong ng pinuno ng Blackboard tribe. Kaagad, ang kapaligiran ay naging seryoso. Batay sa pag-uusap ng tatlong patriyarka, malinaw na buhay at maayos pa rin ang matandang patriyarka, at nasa lupain ang pagkatapon pa rin siya. Bukod dito, malapit na rin siyang umakyat sa trono. Pagkaraan ng ilang sandali, tila may naalala ang pinuno ng Red Boar tribe. Isang medyo lumang balumbon ang lumitaw sa kanyang mga kamay habang sinasabi niya, may isa pa. Tumingin ang mga pinuno ng tribo ng itim na baboy-baboy at ng tribo ng Thunderboar at nagtanong, ano iyon? Sa sandaling ito, isiniwalat ng pinuno ng tribo ng Pulang Baboy ang nilalaman ng balumbon. Isang makatotohanang larawan ang lumitaw para sa kanilang mga mata. Sa isang kisap mata lamang, ang ekspresyon ng mga pinuno ng tribo ng itim na baboy-baboy at ng tribo ng Thunderboar ay lubhang nagbago. Nanlaki rin ang kanilang mga mata sa takot. Nawalan sila ng kontrol dahil nakilala nila ang lalaking nasa larawan. Siya yan. Saan mo nakuha ang retrato? Sabay-sabay na nagsalita ang mga pinuno ng tribo ng itim na baboy-baboy at tribo ng Thunderboar. Mabilis silang nagpalitan ng tingin bago lumingon sa pinuno ng tribo ng Pulang Baboy-baboy. Ang taong nasa larawan ay walang iba kundi ang binata na nakasuot ng lila na nakita nilang pinapatay ang tatlong mahusay na mandirigma ng tagapangalaga ng kanilang angkan ng baboy devil isang taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng imahe ng salamin. Alam nilang tao ang binata na nakasuot ng lila nang makita nila itong ginagamit ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, upang patayin ang tatlong mahusay na mandirigma ng tagapangalaga ng kanilang angkan ng baboy devil. Noong una, plano nilang ibunyag sa publiko ang kanilang natuklasan. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang diskusyon, nagkaisa silang pansamantalang ilihim ang bagay na ito. Natatakot sila na magagalit ang makapangyarihang tao kung ibunyag nila ang bagay na ito. Walang nakakaalam na ang taong may-ari ng Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, ay nasa Upper Province. Hindi mahirap para sa kanila na tapusin na ang angkan ng baboy devil ang unang angkan na tinarget ng tao. Kung ikakalat nila ang balita tungkol dito, hindi magiging mahirap para sa tao na matunten ito pabalik sa angkan ng baboy devil. Noong panahong iyon, sino ang nakakaalam kung ilalabas ng makapangyarihang tao ang kanyang galit sa angkan ng baboy devil? Hindi sigurado ang tatlong patriyarka kung mapipigilan nila ang makapangyarihang tao. Lumipas ang panahon, at wala pa ring naririnig na balita ang patriyarka tungkol sa mga taong may kapangyarihan mula sa ibang mga devil clans. Nakahinga sila ng maluwag nang hindi na bumalik ang mga taong may kapangyarihan sa mga baboy devil clan kaya patuloy nilang itinatago ang bagay na ito bilang isang lihim. Hahayaan ng mga patriyarka ang iba na sumugal. Natural lamang sa kanila na pangalagaan ang kanilang sarili pagkatapos ng lahat. Nakuha ko ang larawang ito mula sa isa sa mga miyembro ng tribo ng Pulang Baboy. Ayon sa kanya, nakuha niya ito mula sa isang tao na pinatay niya. Natagpuan niya ito sa spatial ring ng tao, sabi ng pinuno ng tribo ng Pulang Baboy nang makita niyang nakatingin sa kanya ang mga pinuno ng tribo ng Itim na Baboy at ng tribo ng Thunder Baboy. Kilala mo ba kung sino siya? Tanong ng pinuno ng tribo ng Thunderboar sa mahinang boses. Bagamat nanatiling tahimik ang pinuno ng Blackboar tribe, malinaw na mausisa rin siya kung sino ang taong iyon. Alam nilang hindi iginuhit ng pinuno ng tribo ng Pulang Baboy ang larawan batay sa kung gaano katanda ang hitsura ng balumbon. Tumango ng seryoso ang pinuno ng Red Boar tribe. May bahid ng pag-aalala na makikita sa mga mata nito nang sabihin niya, oo. Siya ang young mansion master ng Asher Cloud Mansion.
Ang pangalan niya ay Alvin. Nababalitang siya ang nakatuklas sa Devil Seal tablet. Nasa kanya ito hanggang sa may dumating mula sa Upper Province at inagaw ito sa kanya. Nang marinig ito ng mga pinuno ng tribo ng itim na baboy-baboy at ng tribo ng Thunderboar, muling nanlaki ang kanilang mga mata. Sabay-sabay silang sumigaw, "Siya ba yan?" Baka sa kanilang mga mukha ang gulat at hindi makapaniwala. Natural lang, hindi na bago sa mga patriarka ang pangalang Alvin. Tutal, siya naman ang may-ari ng Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Labag sa kanilang inaasahan na ang lalaking pumatay sa 3 Great Guardian Warriors ng Boar Devil Clan isang taon na ang nakalilipas gamit ang Devil Seal Tablet ay ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. 2,281. Ang batang master ng mansyon na si Alvin ng Asher Cloud Mansion. Hindi ba't mahina siya? Paano siya biglang naging ganito kalakas? Hindi ba't sinabi nila na ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, ay kinuha sa kanya ng isang makapangyarihang taga-Upper Province? Paano niya ito nabawi? Ilang taon pa lang ang nakalipas mula nang umalis siya sa Lower Province patungo sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Noon, hindi pa siya nakakarating sa first form ng Saint Celestial Stage, di ba? Sa kasalukuyan, kasing lakas na siya ng isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Matapos makumpirma na ang nakita nilang makapangyarihang tao na pumapatay sa 3 Great Guardian Warriors ng kanilang Boar Devil Clan sa imahe ng salamin ay ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion, natagalan bago bumalik sa dati ang mga pinuno ng Black Boar Tribe at Thunder Boar Tribe. Ang 3 patriarka ay nasa Lower Province naman, natural lang na hindi nila alam ang mga nangyayari sa Upper Province. Kung hindi, hindi sila mabubunyag. Kilalang-kilala sa Upper Province ang mga kwento tungkol sa pagpatay ni Alvin kay Zoro, isang elder mula sa Black Kshetre Sect, para mabawi ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Pinag-isipan ko ito ng mabuti bago ako nakabuo ng isang nakakagulat na conclusion. Nakakunot ang noo na sabi ng pinuno ng Red Boar Tribe. Ano iyon? Ang mga pinuno ng tribo ng itim na baboy-baboy at tribo ng Thunderboar ay natarante nang marinig ang kanyang mga sinabi. Sa palagay ko, ang balita tungkol sa pag-agaw ng Devil Seal Tablet kay Alvin ng isang tao mula sa Upper Province ay peking impormasyon na inilabas ng Asher Cloud Mansion. Tiyak na ginawa nila ito para mailihis ang atensyon mula kay Alvin. Tutal, may target siya sa likod basta't alam ng mga tao na nasa kanya ang Devil Seal Tablet. Maaaring hindi takot ang Asher Cloud Mansion sa mga tao mula sa Lower Province, ngunit maraming mga makapangyarihang tao mula sa Upper Province ang pumunta sa Lower Province para hanapin ang Devil Seal Tablet. Tumango ang mga pinuno ng tribo ng itim na baboy-baboy at tribo ng Thunderboar bilang pagsang-ayon dahil makatwiran ang mga sinabi ng pinuno ng tribo ng pulang baboy-baboy. Posible yan. Iyon na siguro. Maya-maya, tila may naalala ang pinuno ng Thunderboar Tribe. Kumunat ang noo niya bago sumigaw, hindi. Kung hindi ako nagkakamali, wala pang 10 taon mula nang lumabas ang balita tungkol sa pagkuha ng Devil Seal Tablet kay Alvin ng isang makapangyarihang tao mula sa Upper Province. Paano nangyaring tumaas ang lakas ni Alvin sa 9th form ng Saint Celestial Stage sa loob ng wala pang 10 taon? May tatago kaya niya ang tunay niyang lakas? Sunod-sunod na tanong ang ipinost ng pinuno ng Thunderboar Tribe. Nang marinig ito ng mga pinuno ng tribo ng itim na baboy-baboy at ng tribo ng pulang baboy-baboy, agad silang napakunot ang noo. Nalilito ako. Ako rin. Kalaunan, umiling silang dalawa at ipinahayag ang kanilang pagkalito. May kislap sa kanyang mga mata, sinabi ng pinuno ng Thunderboar Tribe, kakaiba ang Asher Cloud Mansion. Sa pagkakaalam ko, nang dumating ang mga tagapagtanggol mula sa Human Devil Clan sa Asher Cloud Mansion, mahigit kalahati ng mga Human Devil ang napatay. Nagawa lamang nilang harapin ang Asher Cloud Mansion nang dumating ang kanilang buong tropa. Tumango ang pinuno ng Red Boar Tribe. Narinig ko rin yan. Bukod pa rito, tila ang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion at isa pang makapangyarihang nilalang ang nag-iisang pumatay sa halos lahat ng Vanguard mula sa Human Devil Clan. Kahit ang direktang disipulo ng Palace Master ng Great Spirit Palace mula sa 3 Palaces and 6 Halls ay napatay.
Inakala naming lahat na walang malalakas na kapangyarihang pantao sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Gayunpaman, mukhang marami sila sa Azure Cloud Mansion. Kahit pa ang angkan natin na Boar Devil, hindi ako sigurado kung kaya nating pabagsakin ang Azure Cloud Mansion noon. Sabi ng pinuno ng Black Boar Tribe, dahil nandito si Alvin, natatakot ako na mahihirapan ang angkan ng Boar Devil na harapin ang Azure Cloud Mansion dahil wala sa atin ang matandang patriarka. Ang mga pinuno mula sa tribo ng Thunder Boar at tribo ng Red Boar ay lubos na sumang-ayon sa pahayag na ito mula sa pinuno ng tribo ng Black Boar. Hindi inaasahan ng tatlo sa kanila na hindi rin alam ni Alvin ang kinaroroonan ng mga tao mula sa Azure Cloud Mansion. Hindi niya matutulungan ang Azure Cloud Mansion kahit na gustuhin niya. Dapat ba nating ibunyag ang katotohanan na ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, si Alvin, ay nasa Lower Province at nagtataglay ng Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet? Tinanong ng pinuno ng Red Boar Tribe ang mga pinuno ng Black Boar Tribe at Thunder Boar Tribe para sa kanilang opinyon habang nakatingin siya sa nila. Nagpalitan ng tingin ang mga pinuno ng Black Boar Tribe at Thunder Boar Tribe bago umiling ang pinuno ng Thunder Boar Tribe at sa wakas ay nagsalita ng may bahid ng pag-iingat, hindi na kailangang magmadali. Tila nawala na si Alvin matapos niyang patayin ang tatlong Great Guardian Warriors ng ating Boar Devil Clan isang taon na ang nakalilipas. Kung hindi niya inatake ang iba pang Devil Clans, hindi makabubuti para sa atin na ilantad siya dahil matonten niya ito pabalik sa atin. Maaaring makuha nito ang kanyang atensyon at mailabas niya ang kanyang galit sa atin. Hindi ito makakabuti para sa Boar Devil Clan. Mukhang bumalik na naman tayo sa dati, mapait na sabi ng pinuno ng Red Boar Tribe. Dati, kahit hindi nila alam na ang powerhouse ng tao ay ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, itinatago nila ang bagay na ito dahil natatakot sila. Ngayong natuklasan na nila ang pagkakakilanlan ni Alvin, hindi pa rin nagbabago ang mga bagay-bagay. Natatakot pa rin sila. Tutal, hindi lang siya isang ordinaryong powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage, taglay niya ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, na kayang supalan ang mga devils. Bigla na lang, ibinaling ng pinuno ng Black Boar Tribe ang kanilang atensyon sa ibang direksyon. Kamakailan lang, nakarinig ako ng mga chismis tungkol sa Wandering Saint Palace, isa sa 3 palaces at 6 halls ng Human Devil Clan, na nakakakuha ng bagong Vice Palace Master na nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Higit sa lahat, ang pangalan ng Vice Palace Master ay Alvin din. Bagamat ang teritoryo ng angkan ng baboy demonyo ay kalapit ng teritoryo ng angkan ng tao demonyo, bihira silang makipag-ugnayan dahil kabilang sila sa iba't ibang angkan. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga angkan ay tumaas lamang kamakailan dahil sa kanilang paghahanap ng mga materyales para sa pagkukumpuni ng Inter-Province Transportation Formation. Ang Wandering Saint Palace ng Human Devil Clan ay may bagong Vice Palace Master sa 9th form ng Saint Celestial Stage na tinatawag ding Alvin. Maaari kayang nagkataon lang ito. Natigilan ng pinuno ng Red Boar Tribe. Natatakot akong hindi ito nagkataon lang. Ang pinuno ng Thunder Boar Tribe ang pinakamatagal na nabuhay sa tatlo, hindi nakakagulat na mas matalino siya kaysa sa dalawang pinuno. Tiningnan niya ang pinuno ng Black Boar Tribe at nagtanong, may alam ka ba tungkol sa bagong Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace? Isa ba siyang elder bago siya itinalaga bilang Vice Palace Master o sumali lang ba siya sa Wandering Saint Palace? Sumagot ang pinuno ng Black Boar Tribe, 1 taon pa lang siyang sumali sa Wandering Saint Palace. 1 taon pa lang siyang sumali sa Wandering Saint Palace. Biglang nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng Thunder Boar Tribe. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga tao mula sa Wandering Saint Palace ay purong tao. Sila ay mga Devil Cultivator. Kung hindi siya purong tao, hindi siya papayagan ng Wandering Saint Palace na sumali kahit na isa siyang Eminent Celestial. Nagsimulang magsabi ang pinuno ng tribo ng Thunder Boar, 1 tao na ang pangalan ay Alvin. Sa palagay ko. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita ang pinuno ng Thunder Boar Tribe, pinutol siya ng pinuno ng Red Boar Tribe. Pinaghihinalaan mo ba na ang bagong Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace ay ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion at ang taong pumatay sa 3 Great Guardian Warriors? Oo.
Tumango ang pinuno ng Thunderbolt Tribe at seryosong sinabi, isang taon na ang nakalilipas, pinatay niya ang 3 Great Guardian Warriors ng ating Boar Devil Clan. Kasabay nito, ang Wandering Saint Palace ay nakakuha ng isang bagong Vice Palace Master. Sa tingin mo ba ay nagkataon lang ito? Maya-maya, muling nagsalita ang pinuno ng Thunderbolt Tribe. Mas lalo siyang nakumbinsi habang sinasabi niya, sa palagay ko, ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, si Alvin, ay lumitaw isang taon na ang nakalilipas upang pasukin ang Wandering Saint Palace ng Human Devil Clan. Malamang ay dumaan siya sa ating Boar Devil Clan noong naglalakbay siya roon at pinatay ang 3 Great Guardian Warriors. Nanlamig ang mga mata ng pinuno ng Black Boar Tribe habang mahinang sinabi, ngayong nakinig ako sa iyo, mukhang malamang na ganito. Gayunpaman, paano sumali si Alvin sa Wandering Saint Palace? Base sa mga pag-atake niya na nakita natin sa salamin, malinaw na hindi siya isang Devil Cultivator, naguguluhang tanong ng pinuno ng Red Boar Tribe. Sumagot ang pinuno ng Thunderbolt Tribe, sa tingin mo ba ay mahirap para sa isang taong may kapangyarihan na ang lakas ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage na magbalat kayo bilang isang Devil Cultivator? Natigilan ang pinuno ng Red Boar Tribe nang maisip niya ito. Dahil nasa 9th form siya ng Saint Celestial Stage, alam niya kung anong mga kapangyarihan ang kayang gawin ng mga nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Medyo sigurado akong ang bagong Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace ay ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, si Alvin. Bukod pa rito, malamang ay hindi pa rin alam ito ng mga nasa Wandering Saint Palace. May paninindigan na sabi ng pinuno ng Thunderbolt Tribe habang kumikinang ang kanyang mga mata. Nabalitaan ko rin na ang bagong Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace ay pumasok sa closed door cultivation hindi pa natatagalan matapos siyang sumali sa Wandering Saint Palace isang taon na ang nakalilipas. Dahil dito, hindi maraming tao ang nakakita sa kanya. Hindi nakakagulat na walang sino man mula sa Wandering Saint Palace ang nakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Iilang tao lamang mula sa Wandering Saint Palace ang nakakita sa kanya. Isang mapangasar ng ngiti ang sumilay sa mukha ng pinuno ng Thunderbolt Tribe nang sabihin niya, kung ganoon nga, tulungan natin ang Wandering Saint Palace. Mag-isip tayo ng paraan para makita ng mga tao mula sa Wandering Saint Palace ang larawan ng Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Pumalakpak ang pinuno ng tribo ng pulang baboy nang marinig niya ito. Magaling! Kamangha-mangha. Nagliwanag ang mga mata ng pinuno ng Black Boar Tribe nang sabihin niya, gawin natin ito. 2,282. Isang taon na ang nakalilipas, ang 3 patriarka mula sa angkan ng Baboy Devil ay hindi nang ahas na ipakalat ang balita tungkol sa makapangyarihang tao dahil natatakot sila sa kanya dahil nagawa nitong patayin ang kanilang 3 mandirigmang tagapangalaga. Bagamat hindi nila ito ikinalat, matagal na silang nagkikimkim ng sama ng loob mula noon. Pagkaraan ng ilang panahon, natuklas nila na ang makapangyarihang tao ay ang batang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, si Alvin. Gayunpaman, natatakot pa rin sila kaya hindi nila ito ikinalat. Kaya naman, lalong lumakas ang kanilang sama ng loob. Sa wakas, sa pagkakataong ito, nakahanap sila ng perpektong pagkakataon para harapin si Alvin gamit ang angkan ng Tao Devil. Para bang hinagisan ng Lifeboy ang 3 patriarka ng angkan ng baboy demonyo nang sila ay nalulunod. Sa wakas ay nakuha nila ang Lifeboy na ito pagkatapos ng matinding paghihirap. Hindi na talaga ako makapaghintay na makita ang ekspresyon ni Hogarth kapag nalaman niyang nagtitiwala siya sa isang lobo para bantayan ang kanyang mga tupa, masayang sabi ng pinuno ng Red Boar Tribe, isa sa mga patriarch ng Boar Devil Clan. Sa 3 Palace Master mula sa Human Devil Clan, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace ang tanging malapit ng maging isang eminent celestial. Malapit na ang kanyang Celestial Ascension Tribulation. Kung hindi natin isasama ang mga matandang iyon, siya ang pangalawa sa pinakamalakas na tao sa Human Devil Clan pagkatapos ng Patriarch ng Human Devil Clan. Nakakalungkot na hindi pa siya isang eminent celestial. Hindi ako sigurado kung magtatagumpay siya at ang Patriarch ng Human Devil Clan sa pagpatay kay Alvin. Sabi ng pinuno ng Thunderbolt Tribe. Tama. Tumango ang pinuno ng tribong Black Boar bilang pagsang-ayon. Si Alvin na iyon ay may Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet.
Bukod dito, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Gamit ang kanyang lakas at ang Devil Seal Tablet, kahit ang isang Eminent Devil ay maaaring mabigla at mamatay. Natatakot na sabi ng pinuno ng Black Boar Tribe. Ang mga pinuno ng Thunder Boar Tribe at Red Boar Tribe ay nakaramdam din ng takot nang maisip nila ito. Kung hindi lalabas ang mga matandang iyon, mukhang walang sino man sa angkan ng mga tao devil ang makakaharap si Alvin. Nakakunot ang noo na sabi ng pinuno ng tribong pula. Kahit walang sino man sa angkan ng mga tao devil ang makakaharap si Alvin, hindi siya hahayaang makatakas ng mga matandang iyon kung magdudulot siya ng banta sa angkan ng mga tao devil. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay siya. Sagot ng pinuno ng tribo ng Thunder Boar. Tama ka. Ang mga matandang iyon mula sa angkan ng mga tao devil ay parang ating mga matandang patriarka. Hindi sila takot sa Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Tumango ang pinuno ng Thunder Boar Tribe. Ang kailangan nating gawin ngayon ay ipadala ang larawang ito sa Wandering Saint Palace sa Human Devil Saint City. Tiyak na makikilala ng mga nakakita sa kanilang bagong Vice Palace Master ang taong nasa larawang ito. Nagningning ang mga mata ng pinuno ng Thunder Boar Tribe habang sabik niyang sinabi, sa oras na iyon, malalaman ng lahat na ang kanilang Vice Palace Master na si Alvin ay ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Malalaman nilang tao siya at hindi isang Devil Cultivator. Nakakatuwa. Kumikinang sa tuwa ang mga mata ng mga pinuno ng tribong pula at tribong itim. Natural lamang na wala alam si Alvin sa nangyayari sa angkan ng baboy demonyo. Sa kasalukuyan, nagsagawa siya ng saradong cultivation sa lupain ng Wandering Saint Palace sa Human Devil Saint City. Lubos siyang nakatutok sa kanyang cultivation. Dahil ang kanyang cultivation ay nakaabot na sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage, 2 linggo na ang nakalilipas, determinado siyang ipagpatuloy ang cultivation upang mabilis na mapataas ang kanyang cultivation sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Hindi niya masyadong inisip ang ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage at inisip na mas mapapalaki lamang niya ang kanyang lakas kapag nakaabot na siya sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Samantala, sina Kelly, Vilma, at Brianna na sumama sa kanya sa Wandering Saint Palace ay naglilinang din. Dahil lahat ng tao sa mansyon na kanilang tinutuluyan ay nagsasaka, naging tahimik ang kapaligiran. Kasabay nito, maraming figure ang makikita sa labas ng mansyon ni Alvin. Ang mga taong ito ay mga nagpapatrulyang disipulo na ipinadala ni Elder Pluto upang protektahan si Alvin at ang kanyang pamilya. Mabilis lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata, 1 taon na ang lumipas. Sa oras na ito, mayroong 3 nagpapatrulyang disipulo sa labas ng estate ng Wandering Saint Palace. Isa sa kanila ay naiinip at tumingin sa kanyang mga kasama habang sinasabing may konspirasyon ng nakangiti. Siya nga pala, dapat ay narinig na ninyong dalawa ang tungkol sa Azure Cloud Mansion, tama ba? Siyempre naman. Tumango ang isa sa 2 nagpapatrulyang disipulo. Ang kasalukuyang teritoryo ng angkan ng mga tao devil ay dating pagmamayari ng Azure Cloud Mansion. Sa katunayan, ang angkan ng mga tao devil ay maituturing na umaani ng bunga ng kanilang pagsisikap. Bakit mo bigla na lang nabanggit yan? Tanong ng huling nagpapatrulyang disipulo habang nakataas ang kilay. Tumawa ang nagpapatrulyang disipulo na nagsimula ng usapan bago niya sinabing, naiinip lang ako. Kamakailan lang, noong lumabas ako, nakuha ko ang larawan ng Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Ang batang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Natigilan ang 2 nagpapatrulyang disipulo. Maya-maya, isa sa kanila ang nagulat na nagtanong, ang Young Mansion Master ay kapareho ng pangalan ng ating Vice Palace Master, hindi ba? Oo. Tumango ang nagpapatrulyang disipulo na nagsimula ng usapan. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa Young Mansion Master. May chismis na nakuha niya ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, nang lumitaw ito. Pagkatapos, isang makapangyarihang tao mula sa Upper Province ang dumating at inagaw ito mula sa kanya. Malas nga talaga siya, sabi ng isa pang nagpapatrulyang disipulo. Tama ka, ngumiti ang nagpapatrulyang disipulo na nagsimula ng usapan at nagmukhang misteryoso habang sinasabi, kaya. Interesado ka bang makita kung ano ang hitsura ng malas na taong iyon?
Dahil wala na tayong mas magandang magagawa ngayon, ipakita mo na lang sa amin. Gusto kong makita ang taong nakakuha ng Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, kahit na kinuha ito sa kanya kalaunan. Dati naman niya itong pag-aari, sabik na sabi ng isa pang nagpapatrulyang disipulo. Huwag kang mag-atubili. Dali, ilabas mo iyan para makita namin. Tinitigan ng huling disipulo ang nagpapatrulyang disipulo na siyang nagpasimula ng usapan at hinimok yung ipakita sa kanila ang larawan. Gayunpaman, nang makita niya ang taong nasa larawan, labis siyang nagulat. Nakita na niya ang taong nasa larawan noon. Samantala, ang nagpapatrulyang disipulo na nagsimula ng usapan at ang isa pang nagpapatrulyang disipulo ay nagpatuloy sa pag-uusap sa isa't isa. Ito ba ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion? Oo. Ang gwapo niya talaga. Sa kasamaang palad, malas niya. Tama ka. Sa bagay, sa palagay ko ay hindi natin makikita ang Devil Seal Tablet, lalo na ang pagmamayari nito o ang pagpapaalis nito. Totoo iyan. Hindi pinansin ng huling nagpapatrulyang disipulo ang pag-uusap ng dalawang disipulo. Nakatayo siyang hindi gumagalaw, tulala. Paano? Paano ito naging posible? Bukod sa pareho sila ng pangalan, paano naging posible na magkamukha sila? Imposible. Talagang imposible. Nalilito ang nagpapatrulyang disipulo. Hoy! Benny, anong ginagawa mo? Gumising ka. Bakit ka natutulala? Natapos na ng dalawa ang kanilang pag-uusap at nakita nilang natulala ang kanilang kasama, si Benny. Nanginig sandali si Benny bago siya bumalik sa kanyang katinoan. Taglay ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, tinanong niya ang nagpapatrulyang disipulo na siyang nagpasimula ng usapan, saan mo nakuha ang larawang ito? Bakit mo iniisip na siya ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion? Benny, ayos ka lang ba? Bakit ang seryoso mo? Nataranta ang nagpapatrulyang disipulo na nagsimula ng usapan. Sagutin mo agad ang tanong ko. Hindi pinansin ni Benny ang tanong niya at hinimok itong sagutin ito. Mahalaga naman talaga ang tanong na ito. Natagpuan ko ang larawang ito sa labas. Hindi ako sigurado kung nakita na ng lahat ng tao sa angkan ng mga tao devil ang larawang ito, naguguluhang sabi ng nagpapatrulyang disipulo na nagsimula ng usapan, narinig kong sinabi ng mga tao na ito ang larawan ng Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Nagtatakang tanong ng isa pang nagpapatrulyang disipulo habang nakatitig kay Benny at nagtanong, Benny, huwag. Huwag mong sabihin sa akin na nakita mo na ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion dati. Benny, ikaw. Nakita mo na ba ang Young Mansion Master dati? Ang nagpapatrulyang disipulo na nagsimula ng usapan ay tumitig kay Benny nang may kumikinang na mga mata. Kung may alam ka tungkol sa Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, kailangan mong ipaalam agad sa Great Spirit Palace. Tiyak na malaki ang iyong gantimpala. Ang huling disipulo ng Palace Master ng Great Spirit Palace ay napatay ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion at ng isa pang makapangyarihang disipulo. Ang disipulong iyon ay lubos na pinapabore ng Palace Master ng Great Spirit Palace. Nasa sabik na sabi ng nagpapatrulyang disipulo. Nag-aalangan na sabi ni Benny, ang taong nasa larawang ito. Nakita ko na siya dati. Agad na nakakuha ng atensyon ng dalawang nagpapatrulyang disipulo ang mga salita ni Benny, at ang kanilang mga mata ay nagliwanag na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. 2,283. Nakita mo na ba talaga ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion dati? Saan mo siya nakita? May mga palatandaan ka ba? Kung mayroon ka, maaari mong ipaalam ito sa Great Spirit Palace. Tiyak na gagantimpalaan ka nila ng malaki. Ang dalawa pang nagpapatrulyang disipulo ay tumingin kay Benny at isa-isang tinanong ito. Nakita ko na ang taong nasa larawan dati, pero... Nagpatuloy sa pagsasalita ang isa sa dalawang disipulo bago pa makasagot si Benny, sigurado ka bang wala kang anumang palatandaan tungkol sa kanyang kinaroroonan? Sayang talaga. Mabuti sana kung mayroon kang mga palatandaan. Kung hindi, wala tayong magagawa kahit na nakita mo na siya dati. Opo. Tumango ang isa pang nagpapatrulyang disipulo bilang pagsang-ayon.
Tila hindi narinig ni Benny ang mga salita ng dalawa pang nagpapatrulyang disipulo habang nagtatanong siya, sa tingin mo ba ay may dalawang taong may magkaparehong pangalan at anyo na umiiral sa mundong ito? Isa sa mga nagpapatrulyang disipulo ang nagtanong ng may pagtataka, dalawang tao na magkapareho ang pangalan at anyo. Paano nangyari iyon? Sumagot ang iba pang nagpapatrulyang mga disipulo, maaaring may mga taong magkakamukha, at tiyak na mas marami pang taong may parehong pangalan. Gayunpaman, napakabihirang magkaroon ng dalawang taong magkapareho ng pangalan at magkamukha ng sabay. Gayunpaman, may posibilidad na kambal ang dalawa at pareho ang pangalan nila. Bukod dito, wala na akong maisip na pangalawang posibilidad. Tila makatwiran ang mga salita ng nagpapatrulyang disipulong ito. Paano kung ang dalawang tao ay isang tao at isang demonyo tao? Tanong ni Benny na may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mukha. Isang tao at isang diablo tao. Benny, ano ang gusto mong sabihin? Nalito ang dalawang nagpapatrulyang disipulo. Bigla, tila may naisip ang isa sa kanila habang nanlaki ang mga mata sa gulat. Huminga siya ng malalim at mabilis na lumingon kay Benny. Nagtanong siya, Benny, ang dahilan kung bakit mo itinatanong ang lahat ng ito. Maaari kayang magkamukha ang ating bagong Vice Palace Master na kapareho ng pangalan ng Young Mansion Master. Ano? Natigilan ang isa pang nagpapatrulyang disipulo. Oo. Mapait na tumango si Benny. Siguro narinig ninyong dalawa na naroon ako noong pinatay ng ating bagong Vice Palace Master si Elder Lin Yuan. Dahil dito, alam ko ang hitsura niya. Ang kanyang hitsura ay kapareho ng taong nasa larawan ng Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion na ipinakita mo sa amin kanina. Hindi naman siguro nakakabahala kung magkamukha lang sila. Ang problema ay pareho rin sila ng pangalan. Naguluhan si Benny. Ito. Nagulat ang dalawa pang nagpapatrulyang disipulo. Hindi lang ang kanilang bagong Vice Palace Master ang may parehong pangalan sa Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, kundi magkamukha rin sila. Masyadong nagkataon lang ito. Maya-maya, ang nagpapatrulyang disipulo na may hawak ng larawan ay nagsabi ng may pananalig, kung hindi ito nagkataon lang. Isa na lang ang posibilidad na natitira. Ang ating Vice Palace Master at ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay iisang tao. Ang ating Vice Palace Master ay ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Tiyak na may nakatagong motibo siya sa pagsali sa ating Wandering Saint Palace. Patuloy na sinabi ng isa pang nagpapatrulyang disipulo. Kung ganito nga, hindi ba't ibig sabihin nito ay may especially iya sa gitna ng Wandering Saint Palace? Napasinghap ang nagpapatrulyang disipulo nang gisingin siya ng takot. Posible yan. Dumilim ang ekspresyon ni Benny at nanliit ang mga mata habang pabiro niyang sinasabi, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Bagamat malamang na siya ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, siya ang kasalukuyan nating Vice Palace Master. Dahil tatlo lang tayo, natatakot akong walang maniniwala sa ating mga sinasabi. May kinalaman ito sa kaligtasan ng Wandering Saint Palace. Dapat nating ipaalam ito sa kahit sino o ikalat ang balita kahit tayong tatlo lang. Giit ng isa pang nagpapatrulyang disipulo. Sinabi ng nagpapatrulyang disipulo bilang suporta sa sinabi ng kanyang kasama, syempre naman. Kailangan nating ipaalam ito sa isang tao. Sana ay makarating ang balita tungkol dito sa ating Palace Master. Sa kasalukuyan, tila tanging ang ating Palace Master lamang ang may kakayahang harapin si Vice Palace Master Duan. Nag-usap-usap ang tatlong disipulo at napagkasunduan na ipaalam sa isang tao ang kanilang natuklasan sa pag-asang maaabot ito ng Palace Master ng Wandering Saint Palace. Pagkatapos nito, mabilis silang pumunta sa isang lugar na pinakamalapit sa mansyon ni Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Gayunpaman, ang lugar na ito ay hindi gaanong malapit sa mansyon ni Hogarth. Ito lamang ang pinakamalapit na lugar na maaaring puntahan ng tatlong disipulo. Ang tatlong nagpapatrulyang disipulo ay pinahinto ng isang nagpapatrulyang elder pagdating nila. Natural lamang na pamilyar ang nagpapatrulyang elder sa tatlong nagpapatrulyang disipulo. Nagtanong siya, Benny, bakit kayo sumugod dito? Elder Cooper, pumunta kami para makipagkita sa Lord Palace Master dahil sa isang emergency. Naiinip na sabi ni Benny dahil alam niya ang kahalagahan ng kanilang natuklasan.
Si Lord Palace Master ay nasa closed-door cultivation. Kumaway ang nagpapatrulyang elder palayo sa kanila habang nakasimangot na sinabi, "Anuman ang emergency, bumalik kayo pagkatapos makalabas si Lord Palace Master sa closed-door cultivation." Elder Cooper, ang balitang ito ay tungkol sa kaligtasan ng ating Wandering Saint Palace. Kailangan kong makausap ang Palace Master sa lalong madaling panahon. Naiinip na sabi ni Benny dahil nag-aalala siya. May kinalaman ba ito sa kaligtasan ng ating Wandering Saint Palace? Nag-aalinlangang tanong ng nagpapatrulyang elder mula sa Wandering Saint Palace. Ang dalawang nagpapatrulyang disipulo na kasama ni Benny ay sunod-sunod na sumang-ayon bilang suporta kay Benny. Elder Cooper, hindi nagbibiro si Benny. Ang impormasyong gusto niyang iparating sa Lord Palace Master ay talagang tungkol sa kaligtasan ng Wandering Saint Palace. Opo, Elder Cooper. Dapat maayos na harapin ang insidenteng ito. Nang marinig ng nagpapatrulyang elder ang kanilang mga sinabi, tinaasan niya ang isang kilay bago nagtanong sa mahinang boses, "Anong nangyayari? Kung hindi mo sasabihin sa akin ang tungkol dito, hindi kita maaaring hayaang makita si Lord Palace Master at posibleng magambala ang kanyang cultivation. Tutal, ako ang mananagot sa mga kahihinatnan kung magagalit si Lord Palace Master." Elder Cooper, ang balita ay mabilis na ibinahagi ni Benny ang kanyang natuklasan sa nagpapatrulyang elder. Alam niyang kung hindi niya gagawin, hindi niya maaalerto ang Palace Master. Kasabay nito, kinuha ng iba pang nagpapatrulyang mga disipulo ang larawan ni Alvin. Nagdilim ang ekspresyon ng nagpapatrulyang matanda ngayong napagtanto na niya ang bigat ng problema. Gayunpaman, tinanong pa rin niya ang tatlong nagpapatrulyang disipulo para makasiguro. "Nakita ko ang larawang ito ilang araw na ang nakalipas noong lumabas ako. Alam kong may chismis na ito ang larawan ng Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Gayunpaman, sigurado ka bang ang ating Vice Palace Master ay kamukha ng taong nasa larawan?" Elder Cooper, naroon ako 2 taon na ang nakalilipas ng patayin ng ating bagong Vice Palace Master si Elder Lin Yuan. Tandang-tanda ko ang kanyang anyo, at kamukha niya ang taong nasa larawang ito. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, maaari ninyong ipatawag ang iba pang naroon noong panahong iyon, tulad ni Jan Hong, upang veripikahin ang bagay na ito. Nakita na rin nila ang Vice Palace Master. Sa katunayan, kung sa tingin ninyo ay masyadong nakakaabala iyon, handa akong manampas sa panunumpa ng parusang kidlat upang patunayan na hindi ako nagsisinungaling. Lalong nag-aalala at lalong naiinip si Benny. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis niyang tinusok ang kanyang daliri at sumumpa sa panunumpa ng parusang kidlat. Ako, si Benny, ay kusang loob na nanunumpa sa siyam-siyam na kapigatian sa langit. Handa akong mamatay sa pamamagitan ng panunumpa ng parusang kidlat kung nagsisinungaling ako tungkol sa magkaparehong anyo ng ating Vice Palace Master na si Duan at ng Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Boom! 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 Siyam na kulog na tila kayang yanijin ang langit at lupa ay umalangaw-ngaw alinsunod sa siyam-siyam na panunumpa sa kapigatian sa langit pagkatapos ni Benny manampa. Nang makitang hindi napatay si Benny sa parusang kidlat, sa wakas ay naniwala ang nagpapatrulyang matandang lalaki sa mga salita ni Benny. Bigla, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin, na nagdulot ng matinding takot kay Cooper, ang nagpapatrulyang elder ng Wandering Saint Palace. Sino sa lungguhit ang may lakas ng loob na sumumpa ng parusang kidlat dito at guluhin ang cultivation ng aking amo? Swoosh! Swoosh! Isang figure ang lumitaw na parang bugzo ng hangin sa harap ng grupo ng mga tao nang tumigil sa pagsasalita ang dumadagandong na boses. Ang figure ay pagmamay-ari ng isang binata na nakasuot ng asul. Siya ay gwapo, at ang kanyang katawan ay matipuno. Ang kanyang aura ay tuluyang pumihil kay Benny at sa iba pa. Aking Panginoon, pangalawang guro ng palasyo. Aking Panginoon, pangalawang guro ng palasyo. Nang makita ni na Cooper, Benny, at ng iba pa ang lalaking ito, agad silang yumuko ng may paggalang at binati siya. Sino ang nanumpa sa panunumpa ng parusang kidlat kanina? Tanong ng binata habang nakatingin ng matalim sa iba na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga likod. Gayunpaman, hindi nila kayang matakot sa mahalagang sandaling ito.
Ang binata na nakasuot ng asul na damit ay si Fredo, ang unang Vice Palace Master at ang direktang disipulo ng kanilang Palace Master. 2284. Lord Vice. Vice Palace Master. Ako iyon. Ako iyon. Nauutol na sabi ni Benny habang nakayuko ang ulo. Nanginginig ang kanyang katawan habang pinagpapawisan ng malamig. Alam niyang malapit lang ang lugar kung saan nagsagawa ng closed-door cultivation ang kanilang Palace Master, kaya naman maaaring nagambala ng mga kulog ang kanyang cultivation. Kasabay nito, tumingin si Fredo sa likod ni Benny. Sa sumunod na sandali, swoosh! Swoosh! Itinaas ni Fredo ang kanyang kamay at isang tumigas na sinag ng sable ang lumitaw sa harap ni Cooper at tumama sa hangin. Agad na ipinikit ni Cooper ang kanyang mga mata dahil sa nakasisilaw na sinag ng saber. Tila naging karit ng kamatayan ang sinag ng espada na iyon habang walang kahirap-hirap nitong hiniwa ang leeg ni Benny, na pugot sa kanya. Bago pa man bumulwak ang dugo, biglang sumikat ng mas maningning ang sinag ng espada. Tila kaya nitong hiwain ang kahit ano. Putok. Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng isang pagsabog habang ang bangkay ni Benny ay naging alikabok. Walang makikita maliban sa isang bumabagsak na spatial ring. Si Cooper ang unang nakabawi mula sa pagkabigla at napabuntong hininga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha habang nakatingin kay Fredo. Hindi nagtagal at ang pagkakita sa bumabagsak na spatial ring ay nagpaalala sa kanila ng pagkamatay ni Benny. Mabilis nilang iniyok ang kanilang mga ulo habang nanginginig ang kanilang mga katawan sa takot. Natatakot silang baka patayin din sila ni Fredo. Sa kabilang banda, si Fredo ay mukhang kalmado na parang walang halaga ang pagpatay kay Benny. Sa katunayan, hindi niya masyadong pinag-isipan ang pagpatay kay Benny. Lumingon si Fredo kay Cooper at nagtanong, bakit siya nanumpa ng parusang kidlat dito? Ang isang disipulo ng Wandering Saint Palace ay tiyak na may dahilan para manumpa sa panunumpa ng parusang kidlat sa lugar na ito. Lord Vice Palace Master, ganito po. Agad na isiniwalat ni Cooper ang lahat ng sinabi sa kanya ng detalyado. Sa makatuwid, nanumpa si Benny ng parusang kidlat upang patunayan na ang bagong Vice Palace Master ay kamukha ng Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Pareho sila ng pangalan at magkamukha. Napataas ang kilay ni Fredo sa gulat nang mapagtanto ang bigat ng sitwasyon. Magkakaroon kaya ng ganitong pagkakataon sa mundong ito na ang kanilang bagong Vice Palace Master ay may parehong pangalan at anyo sa Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Inilipat ni Fredo ang kanyang atensyon sa dalawa pang nagpapatrulyang disipulo at nagtanong sa mahinang boses, mayroon ka bang larawan ni Alvin, ang batang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion? Lord Vice Palace Master, narito ang larawan ng Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Mabilis na iniabot ng nagpapatrulyang disipulo na may hawak ng larawan ang larawan ng may paggalang na parang anumang pagkaantala ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagkamatay tulad ni Benny. Swoosh! Swoosh! Tila hindi gumalaw si Fredo nang kunin ng isang di nakikitang puwersa ang larawan mula sa nagpapatrulyang disipulo. Binuklat niya ang balumbon at sinulyapan ito bago nagtanong sa mahinang boses, sigurado ka bang ito ang larawan ni Alvin, ang batang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion? Ayon sa balita sa labas, oo nga, medyo nag-aalalang sagot ng nagpapatrulyang disipulo. Lord Vice Palace Master, iyan ang sinasabi ng mga tao sa labas ng palasyo. Maraming human devil ang nagsagawa ng soul-searching secret tactic sa mga taong nakakita sa Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Kaya naman, may dahilan tayo para maniwala na ang taong nasa larawan ay si Alvin, ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. May paninindigan na sabi ni Cooper. Pinaikit ni Fredo ang kanyang mga mata at bahagyang tumango. Pagkatapos noon, umalis siya na parang isang bugzo ng hangin. Nakahinga ng maluwag si Cooper pagkatapos umalis ni Fredo. Nasa ikapitong anyo na siya ng Saint Celestial Stage, natural lang na mapilitan siya ni Fredo na nasa tugatog ng ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage. Kung tungkol naman sa dalawa pang nagpapatrulyang disipulo, mas malala ang kanilang kalagayan. Napakarami ng kanilang pawis na para bang basang-basa sila ng tubig, at mukhang pagod na pagod. Nang makahinga ng maluwag ang tatlo, muling umalangaw-ngaw sa hangin ang dumadagandong na boses ni Fredo, dahilan para tumibok ang kanilang mga puso sa kaba.
Huwag kayong dapat magsabi ng kahit ano tungkol dito sa kahit kanino. Kung hindi, mamamatay kayo. Sinapuso nila ang kanyang mga salita. Samantala, si Fredo na umalis na parang isang bugzo ng hangin ay bumalik sa mansyon kung saan tinutuluyan ang kanyang Panginoon matapos niyang bigyan ng babala si Cooper at ang dalawang nagpapatrulyang disipulo. Maya-maya, naisip niya sa sarili, mukhang nakita na ng Little Junior Sister ang ating bagong Vice Palace Master dati. Si Fredo ay isa sa mga direktang disipulo ng Palace Master ng Wandering Saint Palace. Batay sa kanyang mga salita, hindi mahirap hulaan na ang nakababatang kapatid na babae na naisip niya ay si Wendy, ang huling direktang disipulo ng Palace Master ng Wandering Saint Palace. Kailangan kong verifikahin ang bagay na ito kay Little Junior Sister. Kung makukumpirma natin na ang ating bagong Vice Palace Master ay si Alvin, ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, kakailanganin nating mag-isip ng kontra-hakbang gamit ang iba pang Vice Palace Masters. Naisip ni Fredo sa sarili habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matindi. Muling nawala si Fredo na parang isang bugzo ng hangin bago muling lumitaw sa kabilang dulo ng mansyon kung saan naglilinang si Wendy, ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Mahusay na senior brother. Si Wendy, isang babaeng may malamig na kilos na nakasuot ng puti, ay lumabas ng kanyang cultivation place nang maabisuhan siya sa pagdating ni Fredo. Sinenyasan ni Fredo si Wendy na lumapit. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang balumbon ang bumukas at lumutang sa hangin sa harap niya, na nagbigay daan para makita niya ito ng malinaw. Junior Sister. Pakitingnan po ang larawang ito. Kilala ninyo ba ang taong nasa larawan? Nanginig ng hindi mahahalata si Wendy habang kumikinang ang kanyang mga mata. Siya. 2 taon na ang nakalilipas, nang malaman niyang ang lalaking ito ay mayroon ng 2 asawa, pinilit niya ang sarili na kalimutan ito. Nag-focus siya sa kanyang cultivation upang makalimutan ang lalaking ito. Hindi niya inaasahan na makakaramdam siya ng pagkabalisa tulad ng naramdaman niya 2 taon na ang nakalilipas nang makita niya ang larawan. Huminga siya ng malalim upang maiwasang mapansin ni Fredo ang pagbabago sa kanyang emosyon at nag-aalinlangang sinabi, "Great Senior Brother, bakit mo ipinapakita sa akin ang larawan ni Vice Palace Master Darfield?" Si Vice Palace Master Darfield. Nanliit ang mga mata ni Fredo nang marinig ito at bumulong sa sarili, mukhang hindi sila nagsisinungaling. Oo nga. May mali kay Vice Palace Master Darfield. Kumunat ang noo ni Wendy nang marinig ang mga sinabi ni Fredo. Mahusay na senior brother, anong ibig mong sabihin? Anong problema kay Vice Palace Master Darfield? Little Junior Sister, baka hindi mo alam ito. Ang larawang ipinakita ko sa iyo ay dapat kay Alvin, ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, hindi kay Vice Palace Master Darfield. Hindi itinago ni Fredo ang bagay na ito sa kanyang nakababatang kapatid. Ano? Nagulat si Wendy. Senior brother, ang ibig mong sabihin ay, si Vice Palace Master Darfield ay hindi lamang kapareho ng pangalan ng Young Mansion Master mula sa isang maimpluwensyang grupo ng tao, ang Azure Cloud Mansion, kundi magkamukha rin sila. Nakangisi na sabi ni Fredo, sa tingin ko mas tamang sabihin na iisa lang sila. Ang parehong tao. Nagulat si Wendy. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, umiling siya ng mariin. Sabi niya, paano nangyari iyon? Ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay umalis lamang patungo sa Upper Province wala pang 10 taon na ang nakalilipas. Bago siya umalis, hindi pa nga siya nakakarating sa first form ng Saint Celestial Stage. Paano siya nakarating sa 9th form ng Saint Celestial Stage sa loob ng wala pang 10 taon? Humina ang kanyang boses nang maalala niya na si Alvin ay may kakayahang mapabuti ang innate spiritual root ng isang tao. Nag-alala si Wendy habang iniisip niya ang sarili, kung matutulungan niya akong mapabuti ang aking likas na espiritual na ugat, nangangahulugan ito na mapapabuti rin niya ang kanyang likas na espiritual na ugat. Kung pinahusay niya ang kanyang likas na espiritual na ugat sa isang maitim na lila at pumunta sa Upper Province, posible para sa kanya na lumakas ng ganito sa loob ng wala pang 10 taon. Kumunat ang noo ni Fredo nang marinig ang mga sinabi ni Wendy. Bumulong siya sa sarili, totoo yan. Hindi ko naisip yan kanina.
Kahit na maganda ang kapaligiran ng cultivation sa Upper Province, paano makakarating sa 9th form ng Saint Celestial Stage ang isang taong hindi pa nakakarating sa 1st form ng Saint Celestial Stage nang wala pang 10 taon? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.